8:39 na ang ating oras at ang ating pong petsa ay December 2, araw po ng Huwebes. So meron na lamang pong natitirang 22 days before Christmas. So yan po ang ating countdown. And ayan, medyo hectic ang ating pong schedule ngayong araw. At madiretso na po agad kita sa ating pong unang bahagi ng ating programa, ang ating pagkaing pang-espiritual. So ngayon po, December 2, ang ating pong kwento ay halaw mula po sa ikadalawang libro ni San Juan, Kabanata 1. At ang talata 3 ay ito po ang nakasaad. Manatili sana sa atin ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo na kanyang anak, habang namumuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig. Ayan, so napakaganda po nitong linya na ito mula sa ikalawang libro ni San Juan, Kabanata 1, talata 3. Na sa pamamagitan po ng ating pamumuhay na nabubuhay po kita ay sa pag-ibig at sa katotohanan. Sigurado po kita ang biyaya, awa at kapayapaan ng galing sa ating Diyos ay mananatili sa atin. Ang pamagat po ng ating kwento ay Ibang Pag-ibig na isinulat po ng ating kapatid na si Tim Gustafson. May hindi magandang reputasyon ang mga bahay panuluyang pag-aari ng mga Romano noong panahon ni Jesus. Kahit ang mga gurong Hudyo ay hindi iiwan ang mga alaga nilang baka sa mga ito. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga naglalakbay na nagtitiwala kay Jesus sa kabutihang loob ng kapwa nila mananampalataya para may matirahan sila. Bukod sa mga mananampalataya, may ilan din na nangangailangan ng matutuluyan. Kabilang sa mga ito ang mga nagtuturo ng mali at nagsasabing hindi si Jesus ang Kristo. Sinasabi sa 2:1 na hindi dapat tanggapin ang mga ito. Ipinaliwanag din sa aklat na ito na sino mang nagtitiwala na si Jesus ang tagapagligtas ay pinananahanan ng Ama at Anak. Nagpaalala muli si Juan na kung may dumating man sa inyo na iba ang ipinangangaral tungkol kay Kristo, huwag ninyo siyang tanggapin sa inyong tahanan. Kung gagawin nila ito, parang nakikibahagi na rin sila sa kasamaan ng mga maling tagapagturo. Sa gayon, maaaring dumami lamang ang mga taong hindi magtitiwala kay Jesus. Iba naman ang paglalarawan sa aklat ng 2:1 tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Handa mang tanggapin ng Diyos ang lahat ng lalapit sa Kanya at patatawarin ang nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Hindi Niya kalulugdan ang mga nagpapalaganap ng kasinungalingan na ikapapahamak ng kanilang sarili at ng ibang tao. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at pagnilay-nilay natin ng banal na ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan, so mga kapatid at mga kapanalig, tayo po ay
binibigyan ulit ngayong araw ng ating Panginoon ng panibagong aral at mga paalala. Napakalaga po kasi na kita ay nakakapagbasa ng mga salita ng Diyos dahil sa araw-araw nating pamumuhay, iba't ibang klase ng karanasan ang ating pong matutunghayan. Napakalaga na meron po kitang tamang gabay, maipadama din po namin sa iba ang inyong pagtatangi sa aming lahat. Lord, sa lahat po ng mga may karamdaman, lalo na po sa mga nakikinig sa aming programang Gusto Ko Healthy Ka, iparamdam po ninyo, Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang inyong kabanalan na naniniwala po kami na sa pamamagitan ninyo, ang lahat ng mga may sakit ay pwede ninyong mapagaling sa isang salita lamang. Nawa sila po ay mabigyan ng panibagong pag-asa na muling silang makabalik sa kanilang kalusugan at sa kanilang pamilya. At sa ganun, makapagdulot pa po sila ng iba yung kapurihan sa inyong banal na pangalan. Sa mga may sakit po ng COVID, merong sakit ng cancer, diabetes, sakit sa baga, sa puso, na stroke, may sakit po sa mga bituka, sa atay, may sakit sa bato. Nawa po, Panginoon, mabigyan nyo sila ng kaginhawahan sa kanilang karamdaman. At Panginoon, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa programa natin, nawa matutunan din po nila, Panginoon, ang makapagbahagi ng mga salita ng Diyos sa mga kasama nila sa bahay, sa kanilang mga kapitbahay, at sa kanilang mga kaibigan. Matutunan din po namin lahat, Panginoon, sa aming puso na maging ang aming mga kaaway, ang aming mga kalaban, ay matutunan po naming maipagdasal upang magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang puso. At nang sa ganun, mas marami pa po kaming mga kapwa na maiakay na muling makabalik sa inyong paghahari sa kanilang buhay. Lord, sa lahat po ng mga may kamag-anak na yumao, nawa po, Panginoon, ay sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan at maiakyat nyo rin po sa inyong kaharian. At sa mga naiwan, nawa po'y magkaroon sila ng kaluwagan sa pagtanggap ng sinapit ng kanilang mahal sa buhay at ang kanilang kapigatian at ang kanilang pagdadalamhati ay mapalitan ng kagalakan at pag-asa sa kanilang puso. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritu Santo, na siyang maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, mga kapatid, kita po ay nakipag-usap ulit at nakapag-aalay ng panalangin sa ating Panginoon, na siyang nagbibigay po sa atin ng lakas at panibagong pag-asa. Ayan, tanggal po ang pagod pag kita po ay nakapagdasal at nakipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo. Alright, so para po sa ating COVID update ng ating bayan ng Santa Cruz, wala pong pinagbago simula kahapon. Hindi po ako nakapag-radyo kahapon dahil po yan po ay ating ALS Hour. At ngayon po, December 2, nananatili pong 4 pa din ang kaso ng COVID sa ating bayan. Isang taga Banahaw, 2 sa Lapu-Lapu, at 1 po sa Barangay Kasili. Wala pong naitala na bagong antigen positive sa ating munisipyo. At may natitira na lamang po na 2 pang probable case. 1 sa Kasili at 1 po sa Barangay Polo. At yung 1 pong suspect ay mula rin, kasama na rin po yan sa probable case natin. Alright, so wala po namang naitala na pumanaw because of COVID, kaya salamat po sa Diyos. Okay, and ngayon po, pagdating po mga kababayan, may relasyon pa rin po sa COVID, ay ako po ay natutuwa sapagkat marami pa rin ang nagpabakuna ngayong araw.
mula po sa RHU1. Sa RHU1 po, ang mga nagpabakuna mula sa Barangay Kasili, doon po dumayo ang ating vaccinator team. At ang nagpabakuna po ron, ng first dose ay 150. Ayan. Second dose po ay given na po ito, 155. And then sa San Isidro ay 66 ang nagpa-first dose sa Barangay San Isidro. Ay salamat po at madami ang nagpabakuna doon. And then sa second dose na San Isidro, 78. So, ang total na nagpabakuna ng first dose ay 216. At pagdating naman po sa RHU2, ngayon pong araw ay ang nagpa-first dose ng AstraZeneca ay 39. Sa Pfizer ay 7. Na may total po na 46. Ayan, medyo kaunti lang po ito kasi po hindi po sila pumaroon sa barangay. Ito po ay mga walk-in sa RHU2 sa barangay na po. Okay? So, mga kababayan, ang aking pong panawagan sa lahat ng mga hindi pa nagpapabakuna, pwede po kayong dumiretso na sa ating RHU1 sa Barangay Pag-asa at sa RHU2 sa barangay na po. Ganito po, siguro po, lahat naman kayo'y pamilyar doon sa mga naririnig natin sa radyo at nakikita at nababasa, napapanood natin sa TV. Meron na naman pong variant na inatawag na Omicron. So, ito po ay dapat nating paghandaan sapagkat pag meron pong mga tinatawag nating virus of concern, meron po kasing inatawag na variant of interest. Yung variant of interest po nun, nadedetect pero hindi masyadong nakakatakot. Itong variant of concern, ito po yung nakakatakot kasi po nakakakitaan po siya ng kakaibang mga characteristics. So katulad po sa Omicron, meron na po sa Canada, meron po sa Europe, meron sa Japan, at meron pa po sa ibang parte ng Asia. Ang napansin po rito, kausap ko po yung aking kapatid na si Pamela na nasa Amerika, isa pong pharmaceutica, ay sila po updated pagdating po sa mga treatment modalities. Dahil alam nyo po sa Amerika, ang number one profession who are being trusted by the public, ibig sabihin sila po yung mga most trusted professionals ay ang mga pharmaceutica. Ganon din po, nandun din po si Kumare na si Edesa Pondivida. Yan po'y pharmacist din na nasa Florida naman. So kung nakikinig kayo, sister and Kumaring Edesa, hello. So alam nyo po ang kwento ni ate sa akin, ang napansin daw po sa pag-aaral at mga studies sa ibang bansa, yung pong Omicron ay medyo nakakapag-alala dahil yung iba raw pong nadedetect nito ay hindi na po nakakaranas ng sipon, hindi na inapungot, yung iba walang lagnat, yung iba ay nakakaramdam na lang ay nangihina. At pag in-x-ray o CT scan ay pneumonia na agad. So mga kapatid, bagamat wala pa pong Omicron dito sa ating bansa, ay hindi po magtatagal, maaari pong may makapasok na din po sa Pilipinas na variant ng Omicron. At wala po kitang ibang panlaban dyan kung hindi ang magpabakuna pa din. Sapagkat pag kita po ay bakunado, kahit may Omicron pa yan, meron pong dagdag na proteksyon sa ating katawan ang kahit anong bakuna.
samantalahin po natin na ang ating probinsya ay nabibigyan ng kaunting prioridad na mabigyan ng bakuna na alokasyon dahil po sa tulong ng ating pong Speaker Lord Alan Velasco at sa Pangulo po ng League of Provinces of the Philippines na si Governor Presby, para meron po kita laging available na bakuna at anumang oras na gusto ninyo na magpabakuna ay kayo'y mababakunahan. So nananawagan po ako sa lahat ng wala pa ring bakuna. Kahit po kayo'y may hika, may allergy, may sakit sa puso, may sakit sa baga, may sakit po sa goiter, may sakit sa atay, may sakit sa bato, may diabetes, may sakit sa dugo, meron pong sakit na batugan, hindi na po. O pati po yung mga may sakit sa batugan, sa pagkabatugan, pwede pong magpabakuna yan. Wala po kayong dapat ikatakot. Kayo po ay kukunan ng history, medical history, kayo po ay check upin, titingnan ang inyong blood pressure. At kayo po hindi lamang tuturukan ay pag kayo'y mataas ang presyon nung oras na yon. At kung kayo naman po ay may allergy sa gamot, may allergy sa pagkain, pwede kayong bigyan sa vaccination center ng pang-allergy. At after 30 minutes, pwede na po kayong turukan. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Napakarami po ng mga taong napakarami na po ng mga taong bakunado sa atin. Kita po ay 60+% na sa total population and more than 70% na po sa target population. So maganda po ang ating performance pagdating sa pagbabakuna. So makisama na po kayo, samahan nyo na po kami at ang lahat ng mga nababakunahan. Okay? So, hayaan nyo po muna na ating batiin ang ating pong mga may birthday. Ayan. So, Tita Sunshine, meron po ba tayong mga saan ba nakikita yun? Ayun, din pala sa kanan. Ayan nyo po, yung mga nag-comment sa ating Facebook Live, ang tagal ko na rin pong hindi nakakapagbati sa inyo, ay kayo po'y babatiin ko after ng ating birthday celebration. Okay? So ngayon po ay babati lang po tayo sa ating mga birthday celebrant. So happy birthday po sa ating pong mga lupon mula sa Tambangan kay Ate Melinda Constantino. Ganon din po kay Ate Zoraida Rioberos ng Polo at kay Rene Ray ng Barangay Hulo. Ayun. And batiin ko na rin po ito, baka malimutan ko. Magandang gabi po, Mayor. Pakibati po si Gary Formosili ng happy birthday kahapon, December 1. Happy birthday, Gary Boy. Ang po yung mga matagal na nating kaibigan sa San Antonio at isa sa mga pinakamagaling mag-golf sa atin sa Marinduque. So, belated happy birthday, Gary. At pag nagkita na lang kita. Alright. At sa ating pong mga special friends, happy birthday kay Floro Rico Hermoso ng Landi, kay Hasmin Regalia ng Bagong Silang, at kay Dari Rehencia ng Hupi. Sa mga senior citizen na may birthday po may birthday ngayon, happy birthday po kay Nanay Rosita Peñarroyo ng Pag-asa, kay Nanay Azucena Alcantara ng Lapu-Lapu. Ay baka po ito si Ate Baby Alcantara ng Lapu-Lapu na kasalukuyan po. Itong si Tita Baby ay nasa Amerika. Ayan. Ayan. And then, happy birthday din po kay Tatay Juanito Reforma ng Lapu-Lapu, kay Nanay Leonora Pevidal ng Kasili, Nanay Ponciana Rodelas ng Tagum, Tatay Ricardo Velarde ng Tagum, kay Tatay Jerry de la Cruz ng Maniwaya, Nanay Bibiana Pelobelio ng Kaganhaw, Nanay Bienvenida Rioveros ng Napo, Tatay Sinon Ordeliano ng Dolores, kay Nanay Bibiana Morillo ng Banugbog, Nanay Victoria Bilar
ng Polo, Nanay Petra Rocha ng Pulong Parang, at kay Nanay Ponciana Marte ng Punong. Siya po'y 86 years old ngayon. And batiin ko na rin po mga kababayan yung mga may birthday bukas para pwede na rin yung mabati pag narinig nyo at nalaman na birthday pa nila na bukas. So sa ating pong BNS ng Bangkuangan, happy birthday kay Ate Prasia Retardo. Sa ating pong Lupon na si Tatay Fernando Rey ng Banahaw, at kita happy birthday po in heaven. Ayan, doon po sa ating isang Lupon. At sa ating pong friends na special, happy birthday kay Francisco de los Reyes ng Hupi. Ganon din kay Ate Carmelita Pastrana ng Hulo. At sa mga seniors na may birthday bukas, advance happy birthday kay Tatay Francisco Palma ng Taytay, Nanay Melicia Palomares ng Pag-asa, Nanay Clara Peñaflor ng Lapu-Lapu, Nanay Norma Makunat ng Butilaw, Nanay Villa Quezada ng Matalaba, Tatay Milicio Ricamata ng Lusok, kay Tatay Javier, so happy birthday po kay Tito Boy Portela ng Banahaw. Tio Boy, happy birthday po. Ikaw po'y pasado na ngayon. Sa iyo pong 75th birthday. Madaan ako dyan ngayon. At ganun din po kay Tatay Eliseo Rodas ng San Antonio, Nanay Luz Beminda Porli ng Maniwaya. Ganun din po kay Nanay Flor Ancheta ng Napo, Nanay Rosita Penales ng Dolores, kay Nanay Silvestra Rey ng Mungpong, Tatay Pedro Pilandiana ng Pulong Parang, Nanay Cassiana Sulueta ng Kilokilo, at kay Tatay Tirso Pedueño ng Libho. Sa inyo pong lahat na may birthday, ayan, meron pa pong pahabol dito. Magandang hapon po, pakisabi po, pakibati po ng belated happy birthday kay Ate Labelia Basco. Nabati ko po siya nung isang araw in advance. So, ibig sabihin, birthday po ni Ate Labelia ay kahapon. So, belated happy birthday po kay Ate Labelia Basco. And ngayon pong araw ay binabati po natin ang ating pong Municipal Health Officer na si Dr. Honesto Marquez Jr. So, happy birthday po, Doc! At happy, enjoy your day. At kumain po tayo ng maraming pansit ngayong araw. Alright. And, tingnan ko lamang po, baka may mga nag-text sa akin. Ayun. So, ito naman po hindi birthday greetings. Ayun. So, may pahabol pa po. May mga tanong. Alright. So, maraming nawa po ang ating mga nag-birthday na binati ay biyayaan ng Diyos ng mahabang buhay at ang puso'y puno ng kagalakan at pag-ibig. Yan po ang aking wishes sa inyong lahat. Okay. And alam nyo po kahapon ay successful naman pong ginawa po natin ng programa ng ating Municipal Youth Development Council meeting ng council ang kanilang anong tawag po doon ay nagpa-seminar po ang ating munisipyo sa pangunguna po ng ating MYDC chairman na si officer na si Mr. Jumuel Regio, at kasama rin po dyan ang ating SK Federation President na si Consial Murillo, ni Consial Dolan, at ang ating pong mga samahan ng kabataan, Batangas Youth Civic Council or Organization dyan sa Batangas, Lapu-Lapu, sa pangunguna po ng kanilang presidente na si Bro Terso. So, tinuruan po sila kung paano po ang tamang pag-aalaga at pagsasagawa ng poultry farming or poultry raising. So, ang mga kabataan ay tinuturuan na rin po natin mga kababayan ngayon na unti-unting makaisip kung paano sila magnenegosyo at hindi lamang kung kailan sila ay mag-asawa na, doon lamang sila
mag-iisip ng pangkabuhayan. So, isa po sa programa ng inyong lingkod yan upang masuportahan natin ang mga kabataan sa kanilang entrepreneurial capacities. Ayan. At ang ating pong MYDC, nakapagpa-seminar na rin po sa mga mushroom production, dyan naman po sa mga kabataan sa kabundukan, dyan po sa Dibilya, Masalukot. So, ang mga kabataan po doon ay nabigyan na rin po natin ng magandang training sa kanilang mga pangkabuhayan. And kahapon po naman ay nagkaroon din po ng paseminar ang ating MLGOO sa ating mga secretaries para po sa mga dagdag na kaalaman para sila ay magkaroon din po ng mga incentives and awards pagdating po sa pagtuturo at sa pagre-record ng mga trabaho ng mga kalupunan sa mga barangay. And then ngayon pong araw naman mga kababayan, alas 9 ay dumiretso na po ako sa nursery center sa ating municipal nursery at nagbigay po tayo maghapon, isang pangumaga at panghapon ng more than 450 plus na sako ng mga binhi ng palay. Ito po ay regular program ng ating national government sa pakikipag-ugnayan sa ating munisipyo at nagpapasalamat po tayo sa ating Municipal Agriculture Officer sa pangunguna ni Mau, Jerry, Diana at ang kanyang mga kasama dito upang mapabilis ang pag-deliver dito ng national government ng mga binhi na ibinapamigay po natin ng libre sa mga magsasaka. At ako po ay malugod na ibinabalita ko po sa inyo na ang distribution po ng mga binhi na yan ay kailanman ay hindi ko ginagamit para sa pamumulitika. Kung ano po ang listahan na nakarehistro sa ating pong Agriculture Office, sila po ay nabibigyan. Diyan po pantay-pantay ang pagtrato ni Dr. Uy. Wala po diyang malakas, wala pong ibang kulay, wala pong ibang kabalahibo, basta yan po ay identified ng ating mga agricultural technologists, hindi ko po pinapakialaman yan. Kaya kay Dr. Uy, pantay-pantay lamang ang ating pagtrato sa ating mga kababayan. Maging paghingi ng tulong nila, wala po akong inapili dyan. Kahit pa po yan ay kilala bilang nakontra sa akin, inatulungan ko po yan basta lumapit sa ating munisipyo. Sapagkat ang tunay na ama na nagmamahal sa kanyang mga anak, kahit may perwisyo dyan, basta mamroblema yung anak na perwisyo na yan, hindi po natin matitiis basta lumapit sa atin. At yan din po ang pagmamahal na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit ang kanyang mga itinuturing noong una ay yung mga anak niya na mula sa Israel, kahit naging pasaway ang mga Israelita, hindi rin po natiis ng ating Panginoon at nung sila'y nagkaproblema, tinulungan din sila upang makabangon at maging piniling lahi. Subalit yan po ay ang interpretasyon ay hindi lamang mga Israelita. Basta mga tagasunod ni Jesus at sila po'y mananampalataya at isang Kristiyano, hindi po kayo pababayaan ng ating Panginoon sa Kristo. At gusto ko pong batiin mga kababayan yung andali po, nasa na ba yung ating yung cursor. So kasama po natin ngayong hapon si Mary Jane Natal Pulyo. Mayor Doc, magandang gabi po. Pabati naman po sa aking asawa na magbe-birthday po sa 9 na si Alfredo Rabe Jr. Saka po sa aking mga anak, lalo na po kay Aliana. Salamat po. Advance happy birthday po kay Alfredo Rabe Jr. Ganon din po kay Anthony Ramirez. Magandang gabi po, Doc Yorme. Gatanong po, kung hindi po maka-second bakuna po bukas, pwede pa po ba sa susunod po na schedule po pag hindi po makapunta bukas, may bayad na raw po sa buwak? Hindi ko po alam yung sa buwak, Anthony. Pero dito po sa Santa Cruz, basta
pwede po kayong magpa-second dose dito. Allowed na naman po yan anytime. Wag, kahit hindi nyo na po intayin yung December 15, 16, 17, National Vaccination Days po yan, ay pwede po kayong dumiretso at para po sigurado, makipag-ugnayan lang po para hindi naman po kayo mabitin. Baka naman po merong maraming tao na nagpalista, ay priority po yun. So, tumawag po kayo sa ating RHU 1 at RHU 2 sa mga numerong binanggit na po natin noong nakaraang programa. So, pwede po yun. Kahit ma-delay po ng ilang araw yan, pwede pa rin po yun. Walang masama para sa second dose. Kay Mary Ann Rayo Reyes, advance Merry Christmas po, Mayor. Salamat. Merry Christmas din. God bless to your program and keep safe din po. Ingat din po kayong lagi. Kay Rhea Sulueta, Happy Merry Christmas din po sa iyo. Eli Mary Kamata, advance Merry Christmas po, Doc Tonton Uy. Pabati naman po si Papa. Eli Monterrey, na laging nakikinig sa inyong programa. At pabati na rin po sa lahat ng Tagalusok. Salamat po. So, God bless po, Papa Eli Monterrey, at sa inyong lahat dyan sa Lusok. Mabuhay po kayo. Anthony Ramirez, kanina po na text ko po ay para yun sa mga bata po. Second dose na po. At bukas po RHU 2, kailan po kayang sunod po para sa mga bata? Pwede naman po kayong tumawag para po sa scheduling. Hindi naman po kailangan kung kailan lamang sa barangay ninyo, sapagkat araw-araw naman po bukas ang ating center sa mga pagbabakuna. Kaya 3-1 ay full of love ang ating po pinapadalan sa inyo. Kay Leonila Ampilocchio, magandang gabi din po. Miss Nila Merlina Ney Quesada, good job Mayor for your untiring effort that majority be vaccinated. Salamat Hinlog and God bless din sa inyo. And then si Anthony Ramirez, good PM po Doc, Mayor. Kailan po kaya magkakaroon ng blood donation po ulit? Mag-i-schedule po tayo ngayon, Kino-coordinate ko lamang po sa ating Provincial Blood Council. Pwede pong siguro mga second week ng ating pong December. Subukan po natin kung hindi pa pupuno ang ating pong Blood Council sa probinsya. Ako rin po ang nagbuo ng Marinduque Blood Council na yan nung ako po ay Vice Governor pa. So tuloy-tuloy po yung programang yan at ang lahat ay inaanyayahan kong sumali sa mga blood donation drive ng ating munisipyo. Wala na po tayong oras, lampas-lampas na po tayo mga kababayan. Pansamantala po akong magpapaalam sa inyo at magkita-kita po tayo bukas Biyernes. So God bless everyone. I love you, every all. Thank you po. Bye-bye.